O siya, magandang buhay mga kapatid ko. Magsa-tire story muna tayo. Ang satire story po, ito po ay ginagamit noong panahon to make fun of whatever political condition meron ang isang bansa. So, pakinggan po natin at ito po ay inihango ko po sa fairy tale story ng Emperor's Clothes. Yung tunay na istorya nito, ang isang emperor ay gusto niya siya lang sa lahat ng mga kingdoms dito sa mundo ang may ganoong attire. So ang mga dressmaker at mga spinner ay pinagawa niya or pinafabricate, kaya lang hindi sila pag hindi gusto ng emperor, pinapapatay yung gumagawa ng kanyang clothes. So, meron isang dressmaker na wala namang ginawa. Kunyari, meron lang parang invincible yung clothes. So, pag umiikot ang emperor, wala talaga siyang damit, kundi yung kanyang brief lang. So, one child shouted na, ay nako, ang emperor walang damit. So, isalin po natin ito sa aking nagawang isang istorya. Itatagles ko lang po. May isang kingdom na ang pangalan ay Pilipinas. May dalawang emperor na ang pangalan ay si Bunjing at ang isa naman ay si Durugo Lucro. Na nagro-rule na ang dalawa ay magpinsan na buo. Ang kanilang mga ego ay parang balon. Masyadong feeling nila magaling talaga sila. Ngayon, sinomo nila ang lahat na magagaling na mga spinner o gumagawa ng fabric or garments at prinoclaim nila na mag-weave ng fabric of deceit, gumawa ng imbento ng deception or lilinlang sa kingdom ng Pilipinas. Sabi niya, kailangan natin i-trabaho ang mga espiritong mga flood control issue na yan. Sa madaling panahon, gumawa kayo ng isang imbento paano maikubli ang mga nakikita ng mga tao na invincible pala na mga espiritong flood control. So lahat po ang mga magagaling na spinner, na doctors or gumagawa ng mga kababalaghan ay umaga't hapon hindi na natutulog. Gumagawa po ng mga kung ano-anong press release and tweets sa TikTok, sa YouTube, sa Reels para tago ng mga totoong nangyayari sa kingdom ng Pilipinas. Sa isang banda po, ang korte ng mga courts ng elders or matatandang mga henyo ay nagtataas po ang mga kaso dahil sa dalawang emperor na to na parang Mount Everest ang tangkad ng mga kaso sa mga judges na ito. Ang kagaya ng scam ng PhilHealth, ang mga budget insertion ng 2025, ang pagbibenta ng mga gold ng Philippines Kingdom, at ang kung ano-anong mga kalokohan na ang unang emperor ay pinadala sa
kingdom ng mga hog. Mga ilagay siya doon sa kingdom ng mga baboy. Yan. Ngayon, binibilisan na ang paggawa ng mga kung ano-anong invincible na cloak para hindi makita itong gabundok na Mount Everest na mga kaso. So, ang mga advisors ng mga ni Emperor Bunjing at ni Durugo Lukro ay nagsabi, mga majesties, ang people po ay hindi nakikita yung mga gabundok na mga problema ng ating kingdom kasi mga bulag sila, sabi nila. Pero yung isa, may isang journalist o TikToker na nag-dare. Sabi niya, wala man yung nakikita man yung bundok na yan, wala man yung luna na yan na ginawa. Makita man ang bundok na mga kaso, mga bundok na problema, at yung hindi makita kahit wala yung kapa na yan to cover the bundok na mga kaso, ay yung gustong makita, yun ang hindi nakikita, yung flood control. So, ang mga tao po sa Philippines Kingdom, ang sige na ang sigaw. Tama na, sabi niya. May isang kaparehong tinig ng unang emperor na ipinadala sa Baboy Kingdom ay nagsabi, tama na, sabi niya. Abay, anak pala ito ng dating emperor. Kayong dalawa, sabi ng emperatress. Wala kayong mga silbing dalawa. At lumabas ang pangalan ng emperatress na to ay si Zarza Padilla. Sabi niya, natatawa siya, meron akong magandang balita sa inyo. Ang impeachment ay na-declare na ang constitutional at ako ay nagwagi. Ang buong crowd at populasyon ng Kingdom Philippines ay nagsigawan at ang Emperor's throne ay na buwag. Ang spin doctors or ang mga dressmaker gusto nilang i-repair ang damyos pero wala na. Dahil ang isang sundalo nila na kinakatakutan ng mga tao ay tinanggal ni Emperor Durugo Lukro. So, ano ba ang nangyari? Yung pala, itong isang sundalo na ito, nag-aambisyon na siya ang papalit na maging emperor. Siya ay hindi na nakinig doon sa kaniyang nakakataas na general at siya ay tinanggal. Pinagpapalitan niya ang pangalawang posisyon. Ang hindi niya alam, ito palang tao ay nandoon talaga malapit sa Kingdom Philippines kung saan si Emperor Durugo ay nakatira. Ngayon, tumawag po itong taong ito sa isang senador at sinabihan ng senador si Emperor Durugo Lukro na putulin
ang liig ng sundalo. This satirical tale draws inspiration from the classic The Emperor's New Clothes, where two swindlers deceive the emperor into believing they are wearing magnificent clothes. In this adaptation, Bonjing and Durgo Lucro are the emperors beset by various challenges, while the Emperatress emerges as the winner. Thank you for listening to this satire story. Magandang buhay po sa ating lahat at maraming espekulasyon ang nangyayari sa atin na siguro yung bagong PNP Chief General Jose Nazartes ay dahil sa ginawa sa kanya ay nagsumbong at siya ang naitalaga at hindi natin alam, may tinawagan ng mga influential na tao at natingnan ito ng ating presidente. Those are speculations, no one really knew, but whether or not this person will really be promoted to another bigger position or he will be retired, yun po ang leksyon sa Humpty Dumpty had a great fall and the emperor's clothes. Thank you for listening.